8 taon na ang nakalipas nang matanggap niya ang utos na madestino sa Pilipinas para siyang gumuho. Hindi ba mas maganda sa Japan? Iyon ang isang tunay na bansang maunlad, ganoon ang paniniwala niya. Ngunit nagbago ang lahat. Isang kasamahan na dating nagtrabaho sa Tokyo ang bumisita sa Maynila at sinabing ang Tokyo ay nakakulong sa nakaraan. Ang Maynila ang tunay na hinaharap. Bakit siya, na dating umiyak dahil sa inggit sa Japan, ay umiiyak ngayon sa Espanya dahil sa pagkamis sa Pilipinas? Mula ngayon, ikukuwento ko ang mga nakagugulat na pangyayari sa loob ng 8 taon kong pamumuhay sa lungsod na siyang tunay na kinabukasan ng Asya. Kumusta po? Ako si Isabel Moreno, 34 taong gulang. Kasalukuyan akong nasa sentro ng Madrid, Espanya, matapos bumalik mula sa Pilipinas ilang buwan na ang nakalipas. Araw-araw, para akong nasa impyerno. Ngayon ay ganoon din. Lunes, 9 ng umaga, kailangan kong pumunta sa munisipyo para asikasuhin ang isang kagyat na dokumento. Kung sa Pilipinas ito, matagal na sanang tapos. Hindi, malamang online ko na itong ginawa. Ngunit heto ako sa Espanya. Pagdating ko sa harap ng munisipyo, 11:45 na ng umaga. Sinabi ng empleyado sa counter, hindi na po kami tumatanggap ngayon, malapit na ang lunch break. Pero may 15 minuto pa, hindi ba? Ang pag-fill out ng forms at pagproseso ay aabutin ng hindi bababa sa 30 minuto. Bumalik na lang po kayo mamayang hapon. Mamayang hapon? Ang hapon sa Espanya ay nagsisimula ng 3 o 4 ng hapon. Mula 2 hanggang 3 ay sagradong oras ng siesta. Hindi, karamihan ay sarado mula 2 hanggang 5 ng hapon. Kaya napilitan akong maghintay sa isang kalapit na kafe at bumalik ng 3 ng hapon. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang problema naman ang sumulpot. Kailangan po munang patatakan ng approval ang dokumentong ito sa ibang departamento. Anong departamento po? Finance Department. Sa 3rd floor po. Ngunit ang Finance Department ngayon ay may seminar para sa mga empleyado kaya magsasara sila ng 4th floor ng hapon. Ang relo ko ay nagsasabing 3:50 na. Mabilis akong tumakbo paakyat sa 3rd floor, ngunit mahaba na ang pila. Eksaktong 4 ng hapon, habang may 3 tao pa sa unahan ko, lumabas ang isang empleyado at sumigaw, hanggang dito na lang po tayo ngayon, bumalik na lang kayo bukas. Sandali po, talagang kagyat po ito. Patakaran po. Bumalik na lang kayo ng maaga bukas. Maaga? Ang mga tanggapan ng gobyerno sa Espanya ay karaniwang nagbubukas ng 9 ng umaga, ngunit ang totoong trabaho ay nagsisimula ng 9:30 o 10 ng umaga. Kailangan pa kasi nila ng oras para magtimpla ng kape. Habang pauwi, isa pang kabiguan ang naghihintay sa akin. Ang internet na inaplayan ko, 5 linggo na ang nakalipas ay hindi pa rin naikakabit. Nang tawagan ko ang kumpanya ng telecom, sinabi nila, Miss Moreno, ayon po sa aming record, ang schedule ng installation ninyo ay sa susunod na Martes. Susunod na linggo? 5 linggo na akong nag-apply. Opo, medyo marami po kaming trabaho. Sana po maintindihan ninyo. Maintindihan? Sa Pilipinas, kinakabit nila ito kinabukasan. Hindi, minsan sa loob lang ng isang araw. Ang mas nakakainis ay normal pala ito rito. Ang pagpapa-appointment sa doktor. Kung may sipon ka, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 2 linggo. Sa emergency room, kung hindi naman talaga emergency, maghihintay ka ng hindi bababa sa 5 oras. Ang transaksyon sa bangko ay mas malala. Para magbukas ng isang account, kailangan mo ng 10 piraso ng dokumento at maghintay sa pila ng 3 oras, masuwerte ka na niyan. Kung aabutan ka ng lunch break, kailangan mong bumalik sa hapon. Sa Pilipinas, nakakapagbukas ako ng account sa pamamagitan ng mobile app sa loob ng 5 minuto. Nang bumulong ako sa sarili ko sa harap ng teller, tiningnan niya ako na parang isang alien. Pagsapit ng 8 ng gabi, nakipagkita ako sa kaibigan kong si Carlos. Kaklase ko siya sa universidad at pinakamatalik kong kaibigan. Isabel, bakit mukha kang stress? Wala pa rin akong internet, hindi pa rin tapos ang mga dokumento ko. Mababaliw na ako, bakit ka ba nagmamadali? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan? Napabuntong hininga ako. Sa Pilipinas, lahat inaasikaso agad-agad. Kahit madaling araw, puwede? Bakit ka naman magtatrabaho ng madaling araw? Oras iyon para matulog. Hindi ako makapagsalita sa sinabi ni Carlos. Oo nga pala, nasa Espanya ako. Ngunit nasanay na ako sa bilis ng Maynila. Pagka-uwi ko,
nanood ako ng balita mula sa Pilipinas sa aking cellphone. Isang balita tungkol sa paglunsad ng Maynila ng isang bataputrong oras na online platform para sa mga reklamo ng mamamayan. Halos maiyak ako sa inggit. Noon ko na itanong sa sarili, paano ako nagbago ng ganito? 8 taon na ang nakalipas, isa rin akong Espanyol na chill lang. Hindi, sa katunayan, 8 taon na ang nakalipas, inakala kong isang sumpa ang pagpunta sa Pilipinas. Natatawa pa rin ako kapag naiisip ko iyon. Ang araw na hindi ko malilimutan, may tawag mula sa headquarters ng Instituto Cervantes. Miss Isabel Moreno, napagdesisyonan na ang susunod ninyong destinasyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ipinagdasal ko ng husto na sana ay Tokyo dahil ang Japan ay isang maunlad na bansa at bukas sa kultura ng Europa. Saan po? Maynila po, sa Pilipinas. Maynila, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pilipinas? Opo, Maynila, Pilipinas. Congratulations po. Congratulations? Pagkababa ng telepono, agad akong napaiyak. Pagdating ko sa opisina, pinalibutan ako ng mga kasamahan para aluin. Isabel, kaya mo yan. 4 na taon lang naman. Narinig ko maanghang daw ang pagkain doon. Magdala ka ng maraming gamot sa tiyan. Ang mas masama ay ang sinabi ng senior kong si Javier. Nang pumunta ako sa Maynila 5 taon na ang nakalipas, sobrang hirap. Hirap silang mag-Ingles, maanghang ang pagkain at grabe ang traffic. Pag-uwi ko, sinubukan kong mag-research tungkol sa Pilipinas. Ang mga resulta ay lalo lang nagdulot sa akin ng kawalan ng pag-asa. Ang kabisera na may pinakamatinding trapiko sa mundo, mainit at maalinsangang klima, mataas na agwat sa lipunan. Nang tawagan ko ang aking ina, lalo siyang nag-hysterical. Pilipinas? Hindi ba delikado doon? Madalas kong nababalitaan. Sa isang family reunion, ganoon din. Kawawa naman si ate, sabi ng pinsan ko. Mas mabuti pa kung sa China na lang. 1 linggo bago ako umalis, nagkaroon ng despedida party. Ang atmosphere ay parang sa isang burol. Isabel, magsanay kang kumain ng maanghang. Kung makakita ka ng sikat na artista, hingin mo ang autograph niya. Huwag kang lalabas mag-isa sa gabi. Mag-ingat ka. Lahat sila ay tumingin sa akin na may pag-aalala na para bang papunta ako sa isang giyera. Noong umaga ng aking flight, tumingin ako sa salamin at nangako sa sarili, 4 na taon lang. Titiisin ko lang ang 4 na taon. Mula Madrid papuntang Maynila, 12 oras ang biyahe. Isang Pilipinang ale na katabi ko ang nakipag-usap sa akin. Mula ka sa Espanya? Opo, magtatrabaho po ako sa Maynila. Aba, ang galing naman. Napakagandang lugar ng Maynila. Nagulat ako sa sobrang sigla ng mukha ng ale. Ang Maynila na alam ko at ang alam niya, magkaiba ba? Maganda rin naman sa Espanya, pero mas komportable sa Pilipinas. Lahat mabilis, mabilis. Noong panahong iyon, kinatatakutan ko ang salitang iyon dahil para sa akin, ang mabuhay ng marahan ay isang bertud. Ang unang impression ko pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay malayong-malayo sa inaasahan ko. Wow! Airport ba to? Ibang-iba ang antas kumpara sa Barajas Airport sa Madrid para akong napunta sa isang lungsod ng hinaharap. Ang immigration ay natapos sa loob ng 30 minuto at mabilis ding lumabas ang mga bagahe ko. Habang nakasakay sa isang grab papasok ng lungsod, namangha ako sa tanawin sa labas ng bintana. Matataas na gusali, maayos na mga kalsada, at ang mga ilaw ng syudad. Ito ba ang magulong bansa? Dumating ako sa aking tutuluyan ng 8 ng gabi. Isang kondo na inayos ng Instituto Cervantes. Isang matandang tagapamahala ang malugod na sumalubong sa akin. Galing kang Espanya? Gutom ka ba? May 7-Eleven malapit dito. Pwede kang bumili ng pagkain. Bukas iyon 24 oras. 20 oras na convenience store. Isang bagay na hindi ko kailanman maiisip sa Espanya. Noong unang gabi ko, kumain ako ng isang rice bowl na adobo na may itlog na binili ko sa 7-Eleven habang nakatanaw sa labas. Kahit 11 na ng gabi, ang mga kalsada ay puno pa rin ng mga sasakyan at ang mga tindahan ay maliwanag pa rin. Nasa Asya na nga talaga ako. Noon hindi ko pa alam na babaguhin ng lungsod na ito ang buhay ko. Kinabukasan, unang araw ko sa trabaho sa Instituto Cervantes. Paglabas ko sa MRT Ayala Station, halos hindi ako makahinga. Bumuhos ang napakaraming tao. Lahat ay mabilis na naglalakad patungo sa kani-kanilang destinasyon na para bang tinatangay ng malakas na agos. Excuse me po, may sumigaw mula sa likuran ko. Nang lumingon ako,
Isang batang office worker ang tumatakbo. Ang relo ay nagsasabing 8:50 na ng umaga. Kung sa Espanya ito, malamang ay nakaupo pa ako sa bahay at humihigop ng kape. Nang sasakay na ako ng elevator, nagulat na naman ako. Ang mga tao ay nakapila ng maayos. Sa Espanya, nag-uunahan lang ang lahat. Pagpasok ko sa opisina, malugod akong tinanggap ng mga Pilipinong staff. Good morning po. Welcome. Kayo po ba ang bagong guro mula sa Espanya? Ako po si Pia, ang manager. Si Miss Pia ay matatas na nag-Ingles habang ipinapakilala ako. Karamihan po ng klase natin ay sa gabi dahil ang mga office workers ay nag-aaral pagkatapos ng trabaho. Gabi? Anong oras po? May mga klase po ng 7, 8 at kahit 9 ng gabi. May klase rin po tayo tuwing Sabado ng umaga. Klase ng 9:00 ng gabi? Sa Espanya, ang 9:00 ng gabi ay oras na para magsimulang maghapunan. Ang unang klase ko ay nagsimula bago 7 ng gabi. Salungat sa inaasahan ko, puno ang silid-aralan. Karamihan ay mga office workers na naka-uniforme pa. Hello, ako si Jasmine. Nagtatrabaho ako sa isang malaking korporasyon. Ako naman si Miguel, isang abogado. Ako si Arian. Kamangha-mangha. Nagtrabaho sila buong araw, tapos mag-aaral pa ng Espanyol. Bakit po ninyo gustong mag-aral ng Espanyol? Sumagot si Jasmine. Na-assign po kasi akong humawak sa Latin American market. Kailangan ko pong matuto. Hindi po ba kayo napapagod pagkatapos ng trabaho? Pagod po, syempre. Pero kailangan Mahigpit po ang kompetisyon. Natapos ang klase ng 1:30, ngunit hindi pa agad umuwi ang mga estudyante. Ma'am, mag-samgyupsal po kami. Sama po kayo? Ngayon na, mahigit 1:30 na ng gabi. Opo, may malapit pong samgyupsal place na bukas hanggang madaling araw. Sumama ako sa kanila. Ang restaurant ay buhay na buhay sa dami ng tao. Kahit hating gabi na, puno pa rin ng mga customer. Sa Pilipinas, may kultura po ng after-work dinner. Kumakain po kami kasama ang mga katrabaho. Mayroon din yan sa Espanya, pero hindi ganito ka-late. Normal lang po ito rito. Gusto niyo po ng San Miguel beer? Sa mesa, may samgyupsal at beer at doon nagsimula ang tunay na kwento ng mga estudyante. Sa totoo lang po, sa kumpanya namin, normal ang overtime. Halos hindi na nga kami umaabot sa 7 p.m. class. Pero kailangan pong mag-aral. Kailangan ng dagdag na skill para makasurvive. Dagdag ni Arian, dito po sa Pilipinas, kailangan lahat mabilis. Kailangan mong matuto ng mas mabilis kaysa sa iba, lumago ng mas mabilis kaysa sa iba para mabuhay. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng takot. Makaka-adapt kaya ako sa ganitong kapaligiran? Habang pauwi, maliwanag pa rin ang mga kalsada. Mga convenience store, cafe, mga kainan sa tabi ng daan lahat ay bukas pa. Bigla akong nakaramdam ng gutom. Kung sa Espanya ito, wala na akong mahahanap na makakainan. Pagpasok ko sa 7-Eleven, binate ako ng empleyado ng masigla. Good evening ma'am, may mga rice bowl, hotdog sandwich at iba't ibang uri ng pagkain na nakahilera. At iinitin pa nila para sa iyo. 50 pesos lang po ito? Opo ma'am, 50 pesos. Wala pang €2, pero ganito na ang kalidad. Hindi ako makapaniwala. Pagka-uwi ko, nagsulat ako sa aking diary. Ang mga Pilipino ay puno ng enerhiya, trabaho, aral, tapos gimmick pa. Paano nila ito nagagawa? At bakit mukha silang masaya? Nang sumunod na linggo, isa na namang sorpresa ang dumating. Isang gabi, habang naghahanda ako para sa klase, may dumating na delivery man. Delivery po. May delivery pa sa ganitong oras? Opo, ma'am. Hanggang 3 a.m. po kami nagde-deliver. Nang buksan ko ang kahon, ito ang librong in-order ko mula sa Lazada kahapon. Kahapon ko lang in-order. Dumating na agad ngayon? Tumawa si Miss Pia at sinabing, nagugulat ka na po dyan? May same-day delivery din po. Order sa umaga, dating sa hapon. Ganoon kabilis ang delivery? Nang gabing iyon, dahil sa kuryosidad, dinownload ko ang Shopee app. Mayroon ngang express delivery option. Hindi ba natutulog ang mga Pilipino? Ngunit hindi nagtagal. Naintindihan ko rin. Ito ang competitive edge ng Pilipinas, isang bansang kumikilos kahit tulog ang iba. Lumipas ang isang buwan at nagsimula na akong magbago. Gumigising ng 7 ng umaga, pumapasok bago 9 at nagtatrabaho hanggang 10 ng gabi. Naging normal na ito. Isang araw, nag-video call kami ng kaibigan kong si Martha sa Espanya. Isabel, kumusta ka na diyan? Napakasigla dito. Mukha kang pagod.
Hindi, sa totoo lang, puno ako ng enerhiya. Dito, parang lahat posible. Umiling si Martha. Nagiging Pilipina ka na. Tama siya. Nagbago na nga ako. 3 buwan sa Maynila, naging ibang tao na ako. Noong una, sobrang hirap, lalo na sa kultura ng bilisan mo. Naranasan ko ito sa istasyon ng MRT. Pagbukas ng pinto, nagunahan ang mga tao sa pagbaba at pagsakay. Natigilan ako at muntik nang maipit ng pinto. Ate, bilis po. Tinulak ako ng isang lalaki sa likuran ko. Nainsulto ako. Bakit kailangang magmadali ng ganito? Ang oras ng tanghalian ay isa ring culture shock. Sa Espanya, 2 oras kaming nanananghalian. Dito, tapos na sila sa loob ng 20 minuto. Ma'am, kain po tayo. Sumama ako kay Miss Pia sa isang karinderya sa malapit. Pagka-order namin, wala pang 5 minuto, dumating na ang pagkain. Wow, ang bilis. Opo, maraming office workers ang kumakain dito, kaya mabilis sila. Ngunit ang mas nakamamangha ay ang bilis nilang kumain. Lahat sila ay tapos sa loob ng 10 minuto at tumayo na. Tapos na po kayo? Opo, kailangan naming bumalik sa opisina bago mag 1 p.m. Ako na lang ang mabagal kumain, kaya nahiya ako. Sa huli, napilitan akong bilisan ang pagkain. Ang transaksyon sa bangko ay mas lalong nakagugulat. Sa Espanya, inaabot ng 1 linggo ang pagbubukas ng isang account. Dito, sa pamamagitan ng mobile app, tapos na sa loob ng 10 minuto. Ito na po iyon? Opo, pwede nyo na pong gamitin. Paano po ang mga dokumento? Ang mga selyo? Lahat po ay digital na. Isang valid ID lang po ang kailangan. Hindi ako makapaniwala. Paano naging ganito kadali? Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking pang-araw-araw na buhay. Isang umaga, nagising ako bago pa man tumunog ang alarm clock ko. 6:30 ng umaga. Isang bagay na imposible sa Espanya. Gising na rin lang ako. Maghahanda na ako para sa trabaho. Pagdating ko sa opisina ng 8 ng umaga, marami ng empleyado doon. Ma'am, ang aga niyo po. Oo, maaga akong nagising. Nagiging early bird na po kayo. Ang salitang early bird ay hindi bagay sa akin, ngunit iyon na nga ang nangyayari. Pagkatapos ng trabaho, may pagbabago rin. Dati, umuuwi lang ako para magpahinga. Ngayon, gusto kong may gawin. Ma'am, mag-yoga po tayo. Nag-enroll ako sa yoga class sa paanyaya ni Miguel. Isang klase ng 9 ng gabi. May klase pa sa ganitong oras? Opo, para po sa mga office workers. Habang nagyo-yoga, naintindihan ko na ginagamit ng mga Pilipino ang kanilang oras ng pahinga ng produktibo. Ganoon din tuwing weekend. Sa Espanya, ang weekend ay para matulog ng late at makasama ang pamilya. Dito, lahat ay nag-aaral ng kung ano-ano o pumupunta sa mga mall na bukas araw-araw. Ano pong ginagawa nyo tuwing weekend? Sa Sabado, nag-aaral po ako ng English. Sa Linggo, nag-aaral akong mag-bake. Hindi po kayo nagpapahinga? Ang pag-aaral po ay pahinga na rin. Isang paraan ng self-improvement. Self-improvement. Noong una, hindi ko maintindihan. Pero nang maramdaman ko ang ganda nito, nagustuhan ko na. Ang pinakamalaking pagbabago ay sa pamimili. Sa Espanya, tuwing Linggo, sarado ang mga tindahan. Napaka-inconvenient. Ngunit dito, ang mga mall ay bukas 365 araw. Isang gabi, 2 mang ng madaling araw, naalala kong naubusan na pala ako ng shampoo. Kung sa Espanya ito, kailangan kong maghintay hanggang kinabukasan. Pupunta na lang ako sa 7-Eleven. Ang convenience store na 5 minutong lakad lang ay maliwanag pa rin. Good morning, ma'am! Masiglang bati ng staff, kahit tuna ng madaling araw. Hindi lang shampoo, lahat ng kailangan ko ay nandoon, kahit mainit na rice bowl. Ito ang tunay na 20-hour city. Lumipas ang 6 na buwan at tuluyan na akong naka-adapt sa bilis ng Maynila. Nang mag-video call kami ng pamilya ko sa Espanya, nagulat ang nanay ko. Isabel, bakit ang bilis mong magsalita anak? Talaga po? Hindi ko napapansin. At bakit mukha kang laging busy? Nang isipin ko, totoo nga. Bumilis ang pagsasalita ko, bumilis ang pagkilos ko. Lahat bumilis. Isang araw, pagkatapos ng klase, habang nakikipag-usap sa mga estudyante, isang mahalagang bagay ang natutunan ko. Ma'am, kumusta po ang buhay sa Pilipinas? Noong una, mahirap. Pero ngayon, gusto ko na. Lahat ay efficient. Tumawa si Jasmine at sinabing, yan po ang lakas ng Maynila. Kung makakatipid ka ng oras, mas marami kang magagawa. Tama. Ang mga taga Maynila ay hindi lang abala.
Ginagamit nila ang kanilang oras ng mahusay. Habang pauwi, naisip ko, naging Pilipina na ako nang hindi ko namamalayan. At ang nakapagtataka, hindi ko ito kinaiinisan. Sa halip, ipinagmamalaki ko pa. Sa aking unang anibersaryo, binasa ko ulit ang aking diary. Ang mga Pilipino ay puno ng enerhiya. Paano nila ito nagagawa? Noon, isa pa itong tanong. Ngayon, alam ko na ang sagot. Isa lang ang posibleng dahilan. Dahil may sistema na sumusuporta dito. Sa ikatlong taon ng aking buhay sa Pilipinas, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Isabel, si Carlos to. Nasa Tokyo ako. Si Carlos ay kasabayan ko sa Cervantes. Mas huli siyang na-assign sa ibang bansa kaysa sa akin, ngunit natupad ang pangarap niyang mapunta sa Tokyo. Bakit? Pupunta ako dyan sa Maynila sa susunod na linggo. Pwede bang makituloy ng ilang araw? Siyempre. Ilang araw ka ba? 3 araw, 4 na gabi. Malapit lang naman sa Tokyo, kaya gusto kong mamasyal. Pagkababa ng telepono, kakaiba ang naramdaman ko. 3 taon na ang nakalipas, inggit na inggit ako sa Tokyo. Pero ngayon, ano na kaya? Nang magkita kami ni Carlos sa NEA, ang una niyang sinabi ay kahanga-hanga. Wow, ang ganda ng airport na to. Mas moderno kaysa sa Narita. Talaga? Nasanay na kasi ako. Habang nakasakay kami sa Grab papasok ng lungsod, walang tigil sa pagpuri si Carlos. Wow, may wifi sa sasakyan? Libre pa? Oo, buong Maynila ay halos wifi zone na. Sa Tokyo, marami pa ring may bayad. Pagdating namin sa kondo ko sa Makati, nanlaki ang mata ni Carlos. Isabel, yumaman ka ba? Ang kumpleto ng amenities dito. Isa lang itong ordinaryong kondo. Hindi rin mahal ang renta. Sa Tokyo, ang ganitong unit ay nagkakahalaga ng mahigit 3,000 euros kada buwan. Lumabas kami para kumain ng gabi. 9 na ng gabi. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Lahat bukas pa. Namangha si Carlos. 9 na ng gabi pero bukas pa lahat ng restaurant. Siyempre, may mga bukas pa hanggang umaga. Pumasok kami sa isang samgyupsal restaurant. Pagka-order namin, agad na inihain ang napakaraming side dish at sausawan. Libre lahat to. Oh, at unli refill pa. Sa Tokyo, kahit kimchi, may bayad. Nang makita niya ang nagbabagang uling at ang marinated na karne, tuwang-tuwa si Carlos. Hindi ako makapaniwala. Ipinagmamalaki ng Japan ang omotenashi o hospitality pero heto ang tunay na deal. Nang magbabayad na kami, nagulat na naman siya. 1,500 pesos? Para sa ating dalawa? Ang mura, normal lang ang presyong yan dito. Sa Tokyo, kung ganito karami ang kinain natin, aabot siguro ng 5,000 pesos. Paglabas namin, dumaan kami sa 7-Eleven. Gusto kong bumili ng kung ano-ano. Sige, pasok ka. Nang makita ni Carlos ang ready-to-eat meal section sa convenience store, napasigaw siya. Pagkain ba to ng convenience store? Pang restaurant level. At masarap pa. Mga 50 to 80 pesos lang. Sa Tokyo, ang hindi masarap na bento box ay umaabot na ng 800 yen, mga 300 pesos. Biglang umulan. Wala tayong payong. Tatawag ako ng Grab. 3 minuto lang, andito na yan. Pero tampong na ng gabi. 24 oras yan. At totoo nga, tumawag ako ng Grab at sa loob ng 3 minuto, dumating ang sasakyan. Paano nangyari to? Sa Tokyo, napakahirap tumawag ng taxi. Kinabukasan, weekend dinala ko si Carlos sa Green Hills Shopping Center. Pwede tayong mag-shopping buong araw? Oo, at may mga night market pa. Napakasigla. Sa Espanya o Japan, imposible yan. Sa tanghalian, nagpa-deliver kami ng pagkain. Anong gusto mong kainin? Pwede magpa-deliver kahit weekend? Siyempre, doon 24/7, 365 days a year. Ipinakita ko sa kanya ang GrabFood app. Nagulat si Carlos. May daan-daang pagpipilian, Chinese, Japanese, Filipino, Western, desserts pa. Oo, at 30 minuto lang darating na. Sa Tokyo, pizza at sushi lang ang pwedeng ipa-deliver. Umorder kami ng Jollibee Chicken Joy at lumpia. Dumating ito sa loob ng 25 minuto. Mainit pa. Ganito lahat dito. Sobrang develop ng delivery culture. Sa gabi, pumunta kami sa SM Mall of Asia by the Bay. Naglakad-lakad kami habang umiinom ng beer. Pwede uminom ng alak sa pampublikong lugar? Oo, malaya ang Pilipinas. Sa Japan, may multa yan. Napabuntong hininga si Carlos. Isabel, sa totoo lang, akala ko dati,
Tokyo na ang pinakamaganda. Ako rin, ganoon din ang akala ko noon. Pero nang makita ko ito, mas masarap palang manirahan sa Maynila. Lahat mabilis at convenient. Ngayon, naiintindihan ko na. Oo, ang swerte mo at napunta ka sa Pilipinas. Nang gabing iyon, sinabi ni Carlos na masama ang pakiramdam niya. Sobrang sakit daw ng tiyan niya. Kailangan nating pumunta sa ospital. Pero ilomsa na ng gabi. Emergency room na yan. Teka, may mga private clinic dito na bukas 24 oras. Ano, hindi emergency room? Oo, pwede para sa general check-up. Sumakay kami ng taxi papunta sa isang clinic na 5 minuto lang ang layo. Naghintay kami ng 10 minuto. Tiningnan siya ng doktor at binigyan ng gamot. Lahat ay natapos sa loob ng 30 minuto. Paano nangyari yon? May napakagandang pribadong healthcare system ang Pilipinas. Sa Japan, ang pag-book pa lang ng appointment, inaabot na ng 1 linggo. Pati ang botika, 24 oras din. Mabait na ipinaliwanag ng pharmacist kung paano inumin ang gamot. Habang pauwi, sinabi ni Carlos, "Isabel, naiinggit ako sa iyo. Sinasabi ko ito mula sa puso. Ang Pilipinas ang tunay na maunlad na bansa. Mas maganda pa kaysa sa Japan." Kinabukasan, pinasyalan ni Carlos ang pinagtatrabahuhan ko. Wow, mas maganda ang facilities dito kaysa sa center sa Tokyo. Kaka-renovate lang kasi. Nag-obserba siya sa isang klase at namangha sa sigasig ng mga estudyante. Lunes ng gabi, 9 na, pero ang dami pa ring nag-aaral. Araw-araw ganyan. Mataas ang pagnanais ng mga Pilipino na matuto. Sa huling araw niya, habang papunta sa airport, seryoso siyang nagtanong, "Isabel, mag-i-stay ka pa ba sa Pilipinas?" "Oo, nag-apply ako para sa extension." "Magandang desisyon yan. Gusto ko na ring lumipat sa Pilipinas." "Talaga?" "Oo. Ito ang hinaharap." Ang Tokyo ay naiwan na sa nakaraan. Tiningnan ko si Carlos habang pasakay siya ng eroplano at naisip, 3 taon na ang nakalipas, inakala kong isang parusa ang Pilipinas. Ngayon, alam ko na. Ang Pilipinas ay isang lupain ng mga oportunidad. Pagkaalis ni Carlos, doon ko napagtanto kung gaano ako umaasa sa sistema ng Pilipinas. Ang unang ginagawa ko pagkagising sa umaga ay tingnan ang weather forecast, ang oras ng dating ng tren sa MRT, at ang PM 2.5 level para sa araw na iyon sa aking smartphone. Kailangan kong mag-mask ngayon. Sa Espanya, tinitingnan ko lang ang pangkalahatang lagay ng panahon. Dito, lahat ng impormasyon ay real-time. Sa istasyon ng tren, ginagamit ko ang beep card ko. Kung wala ang tunog na tick, hindi ako mapakali. Matagal na akong hindi nagdadala ng cash. Sa lunch break, nagkape ako kasama ang mga katrabaho. Isang malaking iced americano po. "Scan to pay na lang po, ma'am. Gamit lang ang smartphone, nakakapagbayad na ako. Hindi ko na kailangang ilabas ang wallet ko." "Ma'am Isabel, Pilipinang-Pilipina na po kayo," tumatawang sabi ni Miss Pia. "Ganoon po ba?" "Opo. Mabilis umorder, mabilis magbayad, tama." Natutunan ko ng umorder tulad ng isang Pilipino mabilis, nang hindi namamalayan. Pagkatapos ng trabaho, namili ako sa supermarket. Isang supermarket na bukas, 24 oras. Wow, may promo ngayon. Kahit 1 na ng madaling araw, may mga tao pa ring namimili. Sa Espanya, imposible ito. Sa cashier, isa na namang kamangha-manghang karanasan. "Ma'am, may rewards points po kayo. May 1,300 points na po kayo. Gusto niyo pong gamitin?" "Ah, talaga? Sige, gamitin ko lahat. Nakapamili ako gamit ang points. Nakabili ako ng mga grocery para sa 1 linggo nang hindi gumagastos ng kahit 1 sentimo. Pagka-uwi, nagutom ako. Walang masarap sa ref. Bubuksan ko na lang ang GrabFood app. 2 na ng madaling araw. Pero may mahigit 60 restaurants pa na pwedeng orderan. Gusto ko ng lechon kawali ngayon. Umorder ako. Dumating ito sa loob ng 40 minuto. "Enjoy your meal, ma'am." Masiglang bati ng delivery rider bago umalis, kahit gabing-gabi na. Kinain ko ang lechon kawali habang nanonood ng Netflix. Naadik ako sa mga teleseryeng Pilipino. Ano kayang papanoorin ko ngayon? Napakaraming pagpipilian. Isang masayang problema. Kinabukasan, araw ng aking annual check-up. "Miss Isabel Kim, pasok po." "Ah, ang pangalan ko po ay Isabel Moreno." "Ay, sorry po. Sa system po kasi, nauuna ang apelido." Nasanay na ako sa paraan ng pagsulat ng pangalan sa Pilipinas na nauuna ang apelido. Ang check-up ay natapos sa loob ng 30 minuto blood test, x-ray, ultrasound. Ang resulta po, after 1 week, pwede nyo nang i-check sa app. Sa app?
Opo, na-download nyo na po ba ang app ng ospital? Doon po makikita. Sa Espanya, kailangan kong bumalik sa ospital para kunin ang resulta. Dito, lahat ay digital. Tuwing weekend, nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa Batangas. 2.5 oras lang na biyahe sa van. Hindi ba may high-speed train din sa Espanya? Meron, pero mahal at madalas delayed. Dito, ang mga bus at van, on time umalis, on time dumating. Normal lang yan. Totoo nga, walang kahit 1 minutong delay. Nag-book kami ng hotel sa Agoda. Ang check-in ay napakadali, contactless. I-type lang ang password at pwede nang pumasok. Hindi na kailangan ng susi. Sa gabi, naghanap kami ng seafood restaurant. Pumunta kami sa isang lugar na may rating na 4.5 pataas sa Google Maps. Ang detalyado ng mga review, no? Seryoso po ang mga Pilipino sa reviews. Totoo nga, masarap tulad ng nasa review. Pati ang mga litrato, pareho. Isang araw, habang ka-video call ang pamilya ko sa Espanya, nagtanong ang kapatid kong babae, "Ate, mahirap ba ang buhay sa Pilipinas?" Hindi naman. Bakit? Kasi lahat digital na. Hindi ba komplikado? Noon ko napagtanto na tuluyan na akong naka-adapt. Mas komportable pa nga. Lahat kayang gawin sa isang smartphone. Hindi na ako gumagamit ng cash, laging GCash na lang. Paano ang mga papel na dokumento? Halos wala na. Lahat online na. Nagulat ang pamilya ko. Paano nangyari yan? Nasa hinaharap na kasi ang Pilipinas. Pagkababa ng telepono, napaisip ako. Totoo nga, hindi ko na yata kayang mabuhay kung wala ang Pinoy system. Magpadala ng pera gamit ang bank app, mamili sa Lazada, mag-commute gamit ang Grab, umorder ng pagkain sa GrabFood, lahat ay naging normal na. Paano ako mabubuhay kung babalik ako sa Espanya? Ang isipin pa lang, nasasakal na ako. Isinulat ko sa aking diary. Na-addict na ako sa Pinoy system at ayoko nang gumaling. Isang araw ng mainit na Abril, dumating ang email ng aking kapalaran, Miss Isabel Moreno, Instituto Cervantes Headquarters. Ang iyong 8 taong termino ay malapit nang magtapos. Mangyaring bumalik sa Madrid sa katapusan ng Hunyo. Nakatitig ako sa screen, tulala. 8 taon na? Talaga bang 8 taon na? Sa opisina, nagtanong si Miss, Pia ma'am, may problema po ba? Bakit po ganyan ang itsura nyo? Pinapabalik na po ako ng headquarters. Tapos na po pala ang termino nyo. Nang gabing iyon, naglakad-lakad ako mag-isa sa Luneta Park. 8 taon na ang nakalipas, nang una akong pumunta rito, ang lugar na ito ay mukhang dayuhan at nakakatakot. Ngayon, ang pag-alis ang mas nakakatakot. Kailangan ko na ba talagang bumalik? Pagkatapos ng klase, maingat kong sinabi sa mga estudyante, "Guys, mukhang kailangan ko nang bumalik sa Espanya sa lalong madaling panahon." Tumahimik ang buong klase. "Ma'am, totoo po?" Tanong ni Jasmine na may bahid ng lungkot. "Opo, tapos na po ang termino ko. Hindi po ba pwedeng mag-extend?" "Karaniwan po." "Hindi. Patakaran po ng headquarters." Pagkatapos ng klase, nag-organisa ang mga estudyante ng isang despedida party para sa akin sa isang restaurant. "Ma'am, maraming salamat po. Gumaling po talaga ang Spanish namin. Sa susunod na taon, may business trip po ako sa Barcelona. Hindi na po ako kakabahan. Kung wala si ma'am, anong gagawin namin?" Halos maiyak ako sa sinseridad ng mga estudyante. Pag-uwi ko para mag-impake, nagsimulang bumigat ang dibdib ko. Ang mga gamit na naipon ko sa loob ng 8 taon ay napakarami. Kailangan ko bang dalhin lahat to pabalik sa Espanya? Nang makita ko ang mga appliances na binili ko sa Pilipinas, napabuntong hininga ako. Sa Espanya, ang mga ito ay mahal at mahirap hanapin. Nakausap ko ang nanay ko sa telepono. "Isabel, sa wakas, makakauwi ka na." "Opo, bakit ganyan ang boses mo? Hindi ka ba dapat masaya? Sobrang ganda po kasi dito. 8 taon ka na dyan, oras na para umuwi." Tama ang sinabi ng nanay ko, ngunit ang puso ko ay ayaw sumunod. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. "Ma'am, si Pia po ito. May gusto lang po sana akong isuggest." "Ano iyon?" "Subukan niyo po kayang mag-request ng extension sa headquarters." "Extension? Posible ba iyon?" "Kung may espesyal na dahilan po, oo." "Ma'am, matatas na po kayong magtagalog at pinakamataas po ang satisfaction rating nyo mula sa mga estudyante." Nagsimula akong umasa. Anong kailangan kong gawin? Kakausapin ko po ang center director. Sumulat po kayo ng direkta sa headquarters. Nang gabing iyon, sumulat ako.
Sa loob ng 8 taon sa Pilipinas, natutunan ko ang Tagalog hanggang sa maging bihasa, isang malaking bentahe sa pagtuturo ng Espanyol. Naiintindihan ko ang paraan ng pagkatuto ng mga estudyanteng Pilipino, kaya mas epektibo ang aking pagtuturo. Ang demand para sa Espanyol sa merkado ng Pilipinas ay patuloy na tumataas kung makakapagstay ako. Ngunit ang sagot na natanggap ko pagkalipas ng 1 linggo ay malamig. Ayon sa patakaran, hindi maaaring lumagpas ng 8 taon, napili na ang iyong kapalit. Mangyaring tapusin ang turnover sa katapusan ng Hunyo. Tapos na ang lahat. Naghanda ang mga estudyante ng isang formal na despedida party, isang marangyang tradisyonal na Filipino restaurant. Ma'am, isang maliit na regalo po, isang magandang barot saya na gawa sa pinya fabric. Hindi ba ito masyadong mahal? Mas mahalaga pa po kayo rito, ma'am. Binasa ni Arian ang isang sulat. Ma'am, salamat po. Hindi lang Espanyol ang itinuro nyo, kundi minahal din namin ang kultura ng Espanya. Hindi lang po kayo isang guro, kundi isang tulay sa pagitan ng ating mga kultura. Bumuhos ang mga luhang pinipigilan ko. Naghanda akong lumipat na may mabigat na kalooban. Kailangang isara ang bank account, i-cancel ang GCash. Ang beep card, itatago ko na lang bilang souvenir. Sa tuwing nag-iimpake ako, nasasaktan ako. Sa huling araw ng klase. Lahat kayo, maraming salamat. Salamat sa inyo at naging pangalawang tahanan ko ang Pilipinas. Kami rin po, salamat. Pagdating niyo po sa Espanya, siguradong mamimiss niyo ang Pilipinas. Siyempre, lalo na ang sinigang at ang 24-hour delivery. Nagtawanan sila pero seryoso ako. Noong umaga ng flight ko, dumaan ako sa isang nagtitinda ng taho sa huling pagkakataon. Isang taho po. Ang huling almusal ko sa Pilipinas. Kung nasa Espanya na ako, hindi na ako makakakain ng ganito. Sumakay ako sa Grab habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ang pamilyar na tanawin ng Maynila sa loob ng 8 taon ay dumaan na parang pelikula. Aalis na ba talaga ako? Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, nangako ako. Babalik ako. Kahit anong mangyari. Ang unang pakiramdam, pagdating sa Barajas Airport sa Madrid, ay luma. Sa mga matang sanay sa modernong pasilidad ng ENEA, lahat ay mukhang makaluma. Ang immigration ay inabot ng 1 oras. Ang mga staff ay mabagal na tinitingnan ang mga pasaporte. Sa Pilipinas, 5 minuto lang gamit ang e-gates. Ang pagkuha ng bagahe ay inabot ng 40 minuto. Huminto pa ang conveyor belt. Sinubukan kong tumawag ng taxi mula sa airport, pero napakahaba ng pila. Saan po ang sakayan ng Uber? Bawal ang Uber dito. Regular taxi lang. Naghintay ako ng 30 minuto. Gaano po katagal ang biyahe papasok ng syudad? Mga 1 oras, depende sa trapiko. Sa Pilipinas, sinasabi ng Grab app ang eksaktong oras ng pagdating. Ang unang ginawa ko pagka-uwi ay mag-apply ng internet. Gusto ko pong magpakabit ng internet. Summer vacation po ngayon. Baka sa Setyembre pa po maikabit. Ano po? Hunyo pa lang ngayon. Nakabakasyon po lahat ng technician. Tatawagan po namin kayo sa 2 linggo ng Setyembre. Kailangan kong mabuhay ng walang internet sa loob ng 3 buwan. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko para ilipat ang pera mula sa aking account sa Pilipinas. Dumating ako ng 10 ng umaga pero isang counter lang ang bukas. Yung ibang counter po, magbubukas po ng 11:00. Hindi pa po handa ang mga staff. Kumuha ako ng numero, 32. Ang kasalukuyang sineserbisyuhan ay numero, 5. Naghintay ako ng 3 oras. Nang malapit na ang turn ko, lunch break na po. Bumalik po kayo ng 3 ng hapon. Pero turn ko na po, patakaran po eh. Sa hapon, bumalik ako at naghintay ng 1 pang oras. Isang bagay na natatapos sa loob ng 5 minuto gamit ang mobile banking sa Pilipinas. Nang makipagkita ako sa mga kaibigan ko, lalo akong na-shock. Isabel, nakabalik ka na, na-miss ka namin. Nag-set kami ng 9 ng gabi, pero dumating sila ng tanpa. Sorry, na-late ako. 1 oras kang late. Ano ka ba? Normal lang yan sa Espanya. Dati, siguro ganun din ang iisipin ko, pero ngayon, iba na. Sa restaurant, umorder kami. Naghintay kami ng 45 minuto bago dumating ang pagkain. Bakit ang tagal? Bakit ka ba nagmamadali? I-enjoy mo lang. Ang mga kaibigan ko ay marahang humihigop ng alak pero ako, hindi mapakali. Isabel, nagbago ka na, sabi nila. Paano? Lagi kang nakatingin sa relo, balisa. Nahawa ka na ng sakit ng mga taga Maynila.
Sakit ng mga taga Maynila, tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Pagka-uwi ko, nakachat ko ang mga kaibigan ko sa Pilipinas sa Messenger. Miss Pia, ang boring sa Espanya. Kailangan niyo po siguro ng time para mag-adjust. Lahat ang bagal. Mababaliw na ako. Kinabukasan, pumunta ako sa supermarket. Linggo pala. Sarado. Tama. Sa Espanya, sarado ang mga tindahan tuwing linggo. Lunes, bumalik ako at na-shock na naman. Sa fruit section, ang mahal ng strawberry. Wala po kasi sa season ngayon. Sa Pilipinas, lahat ng prutas available buong taon. Ang pagpapadoktor ay mas malala. Sa ika-15 ng susunod na buwan, 4 ng hapon. Okay po ba? Susunod na buwan? May sakit po ako ngayon. Kung emergency, pumunta po kayo sa emergency room. Sipon lang, sa emergency room agad. Ang pinakamahirap ay ang delivery. Pwede po magpa-deliver ng pizza? Opo, mga 2 oras po. 2 oras? Marami po kasing order ngayon. Sa Pilipinas, 30 minuto lang, mainit na pizza na ang darating. Sa gabi, kapag nagugutom ka, walang solusyon. Walang 7-Eleven. Arg! Mababaliw na talaga ako. Napasigaw ako mag-isa. Ang pagbabalik sa trabaho ay hindi rin naging madali. Isabel, bakit kailangan mong magmadali sa trabaho? Hindi ba dapat tapusin ito ngayon? Pwede namang bukas. Dahan-dahan lang. Ang mga kasamahan ko ay nag-enjoy pa rin sa 3 oras na lunch break at umuuwi ng 5 ng hapon. Kung mag-overtime ako, tingin nila sa akin ay weirdo. Isang araw, may meeting para sa isang malaking proyekto. Ihahanda ko ang plano sa loob ng susunod na linggo. Susunod na linggo? Kailangan natin ng 1 buwan para dyan. 1 buwan? Para sa ganyang proyekto? Isabel, kalma ka lang. Wala ka sa Pilipinas. Dahil sa sinabi niyang iyon, sumabog ako. Oo, wala tayo sa Pilipinas, kaya ganito ka-atrasado ang lahat. Tumahimik ang buong meeting room. Pagka-uwi ko, nagsisi ako, pero huli na. Tumawag si Mama, nag-aalala. Isabel, tumawag ang opisina mo. May nangyari ba, anak? Ma, hindi ko na po kaya rito. Bakit, anak? Ito ang bayan mo. Hindi ko na po maramdamang bayan ko ito. Lahat nakakainip. Kailangan mo lang siguro ng panahon para masanay. Ngunit lumipas ang 3 buwan at walang nagbago. Lalo pang lumala. Lumayo ang loob sa akin ng mga kaibigan ko. Nakakapagod kasama si Isabel. Laging bukang bibig ang Pilipinas. Sinasabi niyang atrasado tayo. Naramdaman ko ang matinding kalungkutan. Nasa Espanya ako, pero pakiramdam ko, dayuhan ako. Noon ko napagtanto, sobra na akong nagbago at hindi ko na maibabalik ang dati. Ika-4 na buwan, 3 ng madaling araw. Hindi na naman ako makatulog. Kung nasa Pilipinas ako ngayon, ang dami ko pang pwedeng gawin. Magbasa sa isang 24-hour cafe, bumili ng snacks sa 7-Eleven o manood ng Netflix. Ngunit dito, nakatitig lang ako sa kisame. Binuksan ko ang cellphone ko. 8 na ng umaga sa Pilipinas. Nag-message ako kay Miss Pia. Kumusta po? Agad siyang sumagot. Ma'am, na-miss po namin kayo. Kumusta po ang Espanya? Sa totoo lang po, nahihirapan ako. Bakit po? Bayan niyo po yan. Nag-type ako ng mensahe at huminto. Paano ko ito ipapaliwanag? Tumayo ako at tumingin sa bintana. Ang umaga sa Madrid ay tahimik, nakakabinging katahimikan. Naalala ko ang umaga sa Maynila, isang siyudad na laging may ilaw na nakabukas kung saan at may isang taong laging kumikilos. Namiss ko ang Pilipinas. Nang sabihin ko iyon, tumulo ang luha ko. Kinaumagahan, habang nagkakape, naisip ko, hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito. Binuksan ko ang aking laptop at in-update ang aking resume. Pumasok ako sa LinkedIn. Nagsimula akong maghanap ng trabaho na may keyword na marunong magtagalog, may pangunawa sa kulturang Pilipino. Ilang araw ang lumipas. Isang Espanyol na tech startup na nagpaplanong pumasok sa Southeast Asian market ang kumontak sa akin. Ang Pilipinas ay isang napakahalagang merkado. Kailangan namin ng isang taong nakakaintindi sa lokal na kultura. Sumali ako bilang consultant. Ang bilis ng mga Pilipino ay isang malaking kalamangan. Kung mailo-localize natin ng maayos ang sistema ng Pilipinas, magtatagumpay tayo. Habang nasa proyekto, muli akong nakakonekta sa Pilipinas. Nagmi-meeting kasama ang Filipino Development Team ng madaling araw, nagta-translate ng Filipino content at ina-adjust ang UI para sa mga Espanyol. Naging abala ako
at nagustuhan ko iyon. Isang araw, nakatanggap ako ng message mula kay Jasmine, ang dati kong estudyante. Ma'am, may business trip po ako sa Espanya. Pwede po ba tayong magkita? Talaga? Kailan? Susunod na linggo po. 3 araw po ako sa Madrid. 1 linggo ang lumipas. Nagkita kami ni Jasmine sa Gran Via. Ma'am, pumayat po kayo. Talaga? Siguro dahil sa stress. Hindi po ba masarap ang pagkain sa Espanya? Hindi naman. Iba lang talaga. Dinala ko si Jasmine sa isang Spanish restaurant. Wow, ang sarap ng hamon. Dito, the best talaga ang Espanya. Pero ma'am, bakit hindi po kayo kumakain? Hindi lang ako masyadong gutom. Ang totoo, iba. Gusto kong kumain ng sinigang. Ma'am, gusto niyo po kumain ng pagkaing Pilipino, no? Paano mo nalaman? Halata po sa itsura niyo. Buti na lang po nagdala ako ng instant noodles. Pumunta kami sa hotel niya at kinain namin ang Lucky Me na dinala niya. Nang higupin ko ang mainit na sabaw, muli na namang tumulo ang luha ko. Ma'am, umiiyak po kayo? Hindi, masyado lang maanghang. Pagsisinungaling ko, iyon ang lasang hinahanap-hanap ko. Pagkaalis ni Jasmine, nagdesisyon ako. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Pero paano? Nag-resign na ako sa Cervantes. Problema ang visa. Noon, isang Filipino startup CEO ang nag-alok. Miss Isabel, interesado ka bang magtrabaho sa aming headquarters sa Maynila? Sa Maynila? Opo. Gusto ka naming imbitahan bilang aming Global Content Director. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang visa, kami na po ang bahala. Makakakuha po kayo ng work visa. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Pilipina na ako, isang Pilipinang may hawak na pasaporte ng Espanya. Nang sabihin ko sa aking pamilya, tulad ng inaasahan, tumutol sila. Pupunta ka na naman sa Pilipinas? This time, para manirahan na doon? Baliw ka na ba? Ang pamilya mo, 12 oras ang layo sa eroplano. Malapit lang po yon. Napabuntong hininga si Mama. Kung saan ka masaya, sige. Pero hindi ka ba malulungkot? Ang Pilipinas po ang tahanan ko, Ma. Sinabi ko rin sa mga kaibigan ko. Isabel, nababaliw ka na talaga sa Pilipinas. Oo, baliw na nga. At gusto ko, habang nag-iimpake, napagtanto ko, noong unang beses akong umalis, umiiyak ako. Ngayon, nakangiti ako. Sa huling gabi ko, naglakad-lakad ako sa Madrid. Isang magandang syudad. Dito ako ipinanganak at lumaki. Pero hindi ko na ito tahanan. Paalam Madrid. Kailangan ko nang umalis. Kinaumagahan, pumunta ako sa airport. Walang luha, tanging pananabik. Sa wakas, uuwi na ako. Nang lumipad ang eroplano, sigurado ako, this time, hindi na ako babalik. Nang muli akong makarating sa NAIA, bumuhos ang luha ko. Welcome to the Philippines, ma'am. Ang simpleng bati ng immigration officer ay napakasarap pakinggan. Nakabalik na nga ako. Habang nakasakay sa Grab papasok ng lungsod, ang tanawin sa labas ay parang pelikula. Matataas na gusali, mabilis na mga tao. Lahat ay tulad ng dati, tulad ng namiss ko. Ang tirahan na inayos ng kumpanya ay malapit sa isang istasyon ng MRT sa Makati. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, ang una kong ginawa ay pumunta sa isang karinderya at umorder ng tapsilog. Ito ang lasa. Masaya kong kinain ang tapsilog. Kinabukasan, unang araw ko sa trabaho. Ang opisina ay nasa isang modernong gusali. Miss Isabel, welcome po. Malugod akong tinanggap ng mga batang empleyado. Kayo po ang unang foreign employee namin. Isang karangalan po. Ang trabaho ay mas interesante kaysa sa inaasahan ko. Ipakilala ang Filipino educational content sa mga bansang nagsasalita ng Espanyol. Hindi lang ito pagsasalin, kundi pag-unawa sa konteksto ng kultura, pag-localize, at paglikha ng bagong halaga. Miss Isabel, itong part na ito, paano po kaya ang tingin dito sa Espanya? Kailangan nating baguhin ito mula sa direktang pagpapahayag patungo sa mas banayad na paraan. Ang karanasan ko bilang isang Espanyol na magulang ay napakahalaga. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita ako sa mga dati kong estudyante. Ma'am, bumalik po talaga kayo? Hindi na po ito tourist visa, di ba? Hindi na. Work visa na. Dito na ako titira. Naghiyawan sila sa tuwa. Sa wakas, naging tunay na Pilipina na si Ma'am. Ang mga salitang iyon ay hindi na parang biro. Ganoon na talaga ang nararamdaman ko. Tuwing weekend, may bago akong hobby. Nagsimula akong mag-YouTube para ipakilala ang Pilipinas sa mga kaibigan kong Espanyol. Hola! Ngayon, ipapakilala ko ang delivery system ng Pilipinas.
Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga tinitinda sa 24-hour 7-Eleven. Personal kong naranasan kung gaano kabilis ang mga pribadong ospital sa Pilipinas. Naging viral ito. Isabel, totoo ba yan? Same-day delivery? Hindi ako makapaniwala. Pwede kang magpadoktor sa parehong araw? Mabilis na dumami ang aking followers at ngayon ay mahigit 100,000 na. Isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ang kumontak sa akin. Napakahusay po ng pagpapakilala ninyo sa mga magagandang bagay sa Pilipinas sa pananaw ng isang dayuhan. Gusto po sana namin kayong alukin na maging isang tourism ambassador. Hindi ako makapaniwala. 8 taon na ang nakalipas, dumating ako sa bansang ito na umiiyak. Ngayon, inaalok akong maging ambassador. Ang pinaka-ipinagmamalaki kong trabaho ay ang pagbibigay ng payo sa mga mas batang staff mula sa Cervantes. Ate, na-assign din po ako sa Maynila. Kinakabahan po ako. Huwag kang matakot. Yan ang magiging pinakamagandang oportunidad sa buhay mo. Talaga po, ako ang buhay na patunay. Ang Maynila ang tunay na hinaharap. Dahil sa aking impluensya, dumami rin ang mga gurong Espanyol na gustong pumunta sa Pilipinas. Isang araw, nagsimula ako ng isang espesyal na proyekto, ang pagtatatag ng isang Spanish-Filipino Cultural Exchange Center. Kung pagsasamahin natin ang mga magagandang katangian ng dalawang bansa, isang malaking puwersa ang mabubuo. Hinikayat ko ang mga investor at nakakuha ng suporta mula sa gobyerno. Sa center, nag-oorganisa kami ng mga programa na pinagsasama ang chill na kultura ng Espanya at ang mahusay na sistema ng Pilipinas, paano balansehin ang trabaho at personal na buhay. Ang harmoniya sa pagitan ng kahusayan at pagkamalikhain. Inobasyon na natutunan mula sa dalawang kultura. Naging mainit ang pagtanggap. Parehong Pilipino at Espanyol ang nagpakita ng interes. Lumipas ang 1 taon. Ngayon, sigurado na ako. Ang maranasan ng parehong bansa ang pinakamagandang yaman sa aking buhay. Naintindihan na rin ng pamilya ko sa Espanya. Isabel, masaya akong makita kang masaya anak. Ma, sobrang saya ko po talaga. Pinalago ka ng Pilipinas, no? Ang dalawang bansa po ang humubog sa akin. Kamakailan, naglabas din ako ng libro, Sa Pagitan ng Bagal at Bilis, ang tala ng isang Espanyolang nanirahan sa Pilipinas. Naging bestseller ito at isinalin din sa Espanyol. Sa isang book launch, may nagtanong, aling bansa ang mas gusto ninyo? Mahal ko po ang parehong bansa, pero ang pinili kong lugar ay ang Pilipinas. Bakit po? Dahil binigyan ako ng Pilipinas ng mga pakpak. Tinuruan niya ako na walang imposible. Sa kasalukuyan, sa aking business card, nakasulat, Isabel Moreno, Cultural Bridge, pangalang Espanyol, posisyong Pilipino. Ito ang tunay kong pagkatao. Sa huling pahina ng aking diary, isinulat ko, ang pinakadakilang regalong ibinigay sa akin ng Pilipinas ay hindi ang kahusayan o kaginhawahan, kundi ang paniniwalang kaya ko. Tulad ng isang syudad na hindi natutulog, ako rin ay maaaring manatiling gising para hanapin ang mga posibilidad. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ko ang Pilipinas. Hindi, ang Pilipinas ang pumili sa akin. Ngayon, minsan, hindi pa rin ako makatulog sa gabi, pero hindi na ako naiinis. Pagtingin ko sa bintana, nakikita ko pa rin ang mga kumukutitap na ilaw at kung saan may isang taong humahabol sa kanilang mga pangarap at isa na ako sa kanila. Mula Espanya hanggang Pilipinas, ang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo iyan ako, si Isabel Moreno. Kumusta po ang kamangha-manghang kwento ni Isabel? Isang babaeng Espanyol na inakalang parusa ang Pilipinas, ngunit sa huli ay pinili itong maging pangalawang tahanan. Ipinapakita nito na minsan, ang mga bagay na itinuturing nating ordinaryo ay maaaring isang napakagandang regalo para sa iba. Kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang ibahagi sa inyong mga kaibigan. Maaaring ito ay isang pagkakataon para muli nating pagnilayan ang halaga ng Pilipinas na marahil ay hindi pa natin napapansin. Paki-follow at like na rin po. Salamat.